O eto na mga kababayan natin ha. Magbigay ulit tayo ng reaksyon doon no, sa kaguluhan dyan sa may Hague, Netherlands mga kababayan natin. Na-involve itong ating mga kababayan, mga DDS ko no ha. Take note, DDS. Oo, sa bagay, nakikita natin sila sa mga rally, sa mga pagtitipon-tipon. Pero yung galawan ninyo, yung ginawa na inyong pagpakaulaw, kakahiya kayo dyan sa dahig, ha? Hindi na nga kaya nakakatulong, nakakulong si Tatay Digong, naghihirap, at pinagbawalan nga tayo dyan dahil mahigpit ang mga pulis dyan sa The Hague, Netherlands, mga kabayan. Pero ano itong ginagawa ninyo? Ha? Pumunta lang kayo dyan para magkaroon ng kaguluhan? Ha? Isipin nyo, kabayan, ha? Itong mga taong ito ay hindi na po tama itong ginagawa nila. Wala na po sa insaktong pag-iisip. Ha? Hindi na po naaayon sa kanilang mga, alam mo yung mga inasal nilang, hindi parang tao ba? Ha? Isipin mo, nandun na mismo yung ating aspiring senator candidate na si JV Hilo. Abay mga kabayan, dismaya po. Dismayado siya. Kasi nga sa nakikita niya, gulat na gulat siya. Bakit ganun? Instead na magkaisa tayo, ganun pa ang ipinakita ninyo. Hindi lang mismo doon sa Hague, kundi sa buong mundo. Kahihiyan po yan sa ating mga solid, mga Duterte supporters. And take note, huwag niyo po masyadong i-proclaim sa sarili niyo, mga akla kayo, mga syokla. Huwag niyong i-proclaim na kayo-kayo lang ang po pwedeng tawagin na Duterte supporters. Kasi kahit wala kami sa Hague, nasa ibang bansa ang mga kababayan natin, huwag niyong sabihin na kayo-kayo lang ang nakikipaglaban kay Tatay Digong at nagdadalamhati sa kanyang pagkakulong dyan sa loob ng ICC detention. Sa totoo lang, hindi po kayo kawalan. Kayo mga hinayupa, kayo nagkakagulo dyan. Nakikita tayo ng buong mundo kung gaano kabastos yung ginawa ninyo dyan. Hindi kayo kawalan, sa totoo lang. Bakit? Si Teo Moreno ba pag nagkaroon ng kaguluhan or sino lang ba? Isang Teo Moreno lang. Yung isang bading. Ilan lang kayo? Isa lang kayo. Sa tingin nyo ba pag may nangyari sa inyo? O pag may kunwari lang, huwag nyo kasing pagbubukol-buklorin. Dapat iisa lang tayo. Iisa tayo na pinaglalaban. Hindi po kayo kawalan, sa totoo lang. Kasi kahit wala kayo, iilan lang kayo eh. Marami pa rin ang naniniwala sa mga Duterte na kahit hindi kami or wala kami sa lugar na yan, yung pakikiisa, pakikipaglaban, pagdadasal natin, kami, buo yan. Hindi kailangan i-proclaim mo yung sarili mo na kayo yung pinakamagaling sa lahat ng mga Duterte supporters. Ganun ba yung ibig ninyong sabihin? Ba't bakit pati si Attorney Harry Roque ay hindi nyo na ginagalang? Pati yung mga elder sisters, mga may edad na, hindi nyo ginagalang na din, mga senior na yung iba dyan. Nakikipaghablutan, nakikipagsampalan pa kayo. Nasaan na ngayon pagiging disiplinado natin, mga Dabawinyo? Kayo yung nagbibigay ngayon ng kahihiyan. Hindi po ganun ang asal ng ating mga kababayang Dabawinyo. Totoo lang, hindi wala talaga kayong kawalan. Hindi kayo kawalan sa mga supporters ng Duterte. Masyado kayong pabida-bida eh. Pabida-bida na nga kayo sa iba't iba pang mga pagtitipon, rally. Hanggang dyan ba naman sa dahig? Hindi na kayo nag-aatubili na baka kayo ay paalisin dyan at wala na yan o tanggalin na yung Duterte Street. Di ba? Kahit sinong mga Duterte supporters may karapatan na talagang magalit sa administrasyon ngayon, magkikipaglaban, no? Pero hindi ibig sabihin na ganyan yung ipakita mo para lang makita ng sambayan ng Pilipino na kayo dapat talaga ang parang napakataas nyo naman.
Marami pong nakikipaglaban. Hindi po kawalan ng isang individual, 2, 3, 4. Kumpara sa libo-libo, milyon-milyon Pilipino na naniniwala sa mga Duterte at nakikipaglaban. Hindi kailangan magpakita ng hindi magandang kilos diyan sa social media habang kayo naka-live lahat. Ano ba? For the views na lang ba kayo? Gusto, unahan ba kayo? Ganun ba yung usapan ninyo? At saka kung mayroong hindi kayo pag-uunawaan, mag-usap-usap kayo. Kasi nangyari, parang nangyari dito, inggitan eh. Tingnan nyo si Harry Roque, binibira ninyo. Kalimutan niyo sa Marlica? Bakit lagi ninyong i-ano niyan kay Atty. Roque? Si Atty. Roque naman di ba? Kasalanan ba niya kung nakipag-friends to all siya? Ang problema lang sa inyo, binibira ninyo. Kung may something kay Atty. Roque, bakit pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong hanggang ngayon? Mga abno ba kayo? Bakit pinagkakatiwalaan ni Ma'am BP Sara Duterte hanggang ngayon? And dinadala pa nga ni Ma'am Sara Duterte sa Davao City si Harry Roque. Abnoy ba kayo mga taga Davao na mga syokla kayo? Hindi na ba kayo nahiya na malapit kay BP Sara yan? O saan na yung pinaglalaban ninyo? Ibig sabihin lang, masyado lang kayo nagpapasip-sip, no? Sa mamamayang Pilipino. Gusto ninyo ibida, iangat yung sarili nyo, buhat-buhatin yung bangko, no? Para lang makilala kayo. For what? Sa totoo lang, hindi talaga kayo kawalan, mga bakla kayo. Pasensya na, kasi kung ganun lamang yung gagawin nyo dyan, pupunta-punta kayo, tapos ganun lang, makikipag-away kayo dyan. Big question nga eh. Nandyan kayo sa dahig. Sino yan? Di ba? Saan galing pamasahin ninyo? Kaya sabihin natin, may trabaho kayo. Enough ba? Ayaw kong manira dito, pero enough ba? Yung pamasahin nyo dyan. Hindi kaya mayroong nagpupondo sa inyo? Tanong lang. Di ba? Kasi kahit hindi ka jobless mas na naisin mong dito na lang magsuporta kasi kahit saan ka pa, kahit wala ka sa isang lugar, pwede namang sumuporta, pwede namang ipagsigawan natin na bring him home, Tatay Digong. Hindi yung pupunta-punta kayo dyan. Di ba? Marami tuloy ngayon ang nagtatanong. Di ba? Paano kayo nakarating dyan? At bakit parang napaka-easy lang? Di ba? Tapos magaganyan kayo. Anong purpose ninyo? Before kayo manira kay Atty. Harry Roque dahil ikinikunik nyo siya kay Maharlika, kakalimutan nyo yun. Pati nga si BP, hindi nga niya akalain na ganun si Maharlika. Kita nyo naman sa isang speech, di ba? Pero hindi ganun si BP Sara Duterte. Kasi siya ay politiko. Siya ay dapat makikiisa sa lahat ng mga supporters sa mga Duterte. Hindi po siya kagaya sa inyo na mag-away-away kayo kasi nga gusto ninyo kayo lang makipagsip-sip sa mga Duterte. Ganun yun. Pero si BP hindi. Kailangan friends to all tayo. Whether ano man yung mayroon mang nagkaroon man ng mali sa kanya, kagaya ni Maharlika, nakita nyo ba na may sinabi si Ma'am BP Sara Duterte? Wala, di ba? Pero I don't think so kung mayroon bang talagang sinabi si BP na off-screen, na sila-sila lang. Mag-isip po tayo. Matatalino kayo eh. Huwag nyo naman masyadong pakupalin yung mukha ninyo na ipagsigawan ninyo na kayo talaga ang mas matibay at matatag at nakikipaglaban kay Tatay Digong. Hindi kayo kawalan. Puryagaba mo. Isa lang kayo. 1, 2, 3, 4. Verso sa mamayang Pilipino, buong bansa. Pati OFW. Ito mga kabayan, panoorin natin yung video kasi nakaka-irita eh. Kasi kung hindi tayo mag-react mga kabayan, paulit-ulit lang to sila eh. Kasi iba't iba yung kanilang mga may mga interest, may mga personal interest sila. Una na siguro dyan, siyempre para sumikat, magpabida-bida, pasikatin ang pangalan, para tumaas yung mga followers nila. Diba? Mag-isip din tayo mga followers. No? Hindi porket magagaling magsalita, kunwari nakikipaglaban. Tapos, minsan din tingnan natin sitwasyon. Doon tayo papanig lamang sa mga Duterte. Pag walang sinabi si BP Sara Duterte na ayaw niya na
or iniiwasan niya si Harry Roque, doon tayo. Kung ayaw ni Tatay Digong na papuntahin si Harry Roque at kausapin diyan sa ICC detention, so be it, doon tayo maniwala. Kasi wala naman kayong nagagawa talaga, sa totoo lang. Ano bang nagagawa ninyo? O, di ba? Tapos, nagmumura pa kayo dyan. Tapos, pinagsigawan niyo po yung pangalan ninyo. Ano palang nandyan sa pangalan ninyo? For what? Nasaan yung pinaglalaban mo dyan? Bakit? Ikaw lang ba ang nakikipagsigawan? Lahat nga ng maisog, napuntahan namin eh. Kayo, nalibot nyo ba yung maisog mga rally? Di ba? KOJC SIDS. Lahat. Oo. Tapos sasabihin ninyo, parang kayo lang yung tunay na sumusuporta sa mga Duterte. Magbigay galang naman tayo, magrespeto naman tayo. Kayo po yung bumisita dyan. Hindi porket taga Davao o Duterte supporters kayo, basta-basta na lang. Bakit hindi na lang kayo mag-usap-usap? Pag-usapan ko ano mang problema. Kalimutan nyo na si Marlica. Ha? Kasi isa din yung nakakasira. Kasi nga, minsan, ang tao, hindi natin mapangunahan kung anong pag-iisip, takbo ng isip niyan eh. Kung ano yung mga yaw-yaw niya, sasabihin niya di ba? We cannot control everybody and we cannot please everybody para tayo maging friends. Si Sara Duterte lang at ang mga Duterte lamang ang friends to all. Politician sila eh. Politiko, hindi kagaya ninyo ng iba dyan manggagamit lamang sa isang politiko. O, eto po yung field video na panoorin natin. Ito pala yung dahilan kung bakit nagkagulo sila at nadismaya po itong si JB Hilo, mga kababayan natin. Panoorin po natin to. Sinabi mo na Pupunta ko dun mamaya. Yun yung pinaka-proponent. Harap din. Maganda rin yung first call. Police, hindi laking gamoy interview because that was only the lead. Wala naman ako pag-connection doon. So they took it down, okay? Okay, they took it down. So that's it. Thank you. Sir Bo. Sir Bo. Sorry, Paolo! Ano yun? Painit ang papel. So we are here. Guys, na-verify na po ni Attorney Harry na pinatake down niya na sa Billionario. Actually, yung Billionario, na-call out din ng Marcoleta team because of their report daw. Marcoleta, part of the independent committee. Hi, Pakotilian Paris! Kakagani ko lang sa inyo. I really love Paris and I love the Filipinos in Paris. So, update mo po. I just want to tell you that my heart. Yes. Thank you. Salamat dahil andito ka. Kailangan support. Huwag ka niyan, Chloe. Ha? Saan si Mary? Ang tawag namin siya. Taga ilong, mag-over ko sa'yo. So, I have for a short time, So, andito po ang presidential spokesperson natin na si Attorney Harry Roque, isa sa mga tanyag na mga Pilipino na kilala sa buong mundo. Hindi na kita Hey! Madam! Our maisog, Shout out! maisog German. Ang cute-cute naman yan. Watching from Canada, Claire Sonoria, Attorney JB Hilo, holding solid Duterte. Guys, mga ka-organic, yan si Attorney Harry. Ang mga muse ng The Hague. Sa mga
Nangunguna sa Ate MJ. Si Attorney Harry, guys. Papakainin ka niya ng maraming pagkain. Shout out po kay Rosavilla Palacio. We also have here our viewers from Japan. Uy, naku, Chanel yun. Ingatan natin si Attorney. Yes, Nasaan yung ano protect mo? Harry Roque. Hashtag. Puro Chanel. To Blessy from Frankfurt, Germany. BDS Germany. Ano, kahit na tayo, nomination mo naman. Alam ninyo, I am a living witness kung gaano kabait si Attorney Harry Roque. Promise, guys. Amen. Hindi ka talaga, you won't feel na mataas siya sa iyo. He's a very down-to-earth person. You won't get intimidated when you go with him. Words are not enough how to describe how thankful and how grateful I am na dito si Attorney Harry sa amin na nakikipaglaban together with the Organic Duterte supporters. Yes, mabait talaga si Attorney. Promise, guys. You won't feel hindi nyo talaga mapipil na ma-alienate kayo kay Attorney. Super humble talaga yan. Kayo ang if you get the chance to be here in the game, if you see Attorney approach him, oh my goodness, we would be very glad. We would be very glad. Why go ice cream? Kumulmada. Why ice cream? Sabi ko ba? Saan si ate? Our allies in New York, in the United States, the SDS New York, Si Mary. their chairman, shout out to you, Chairman Attorney Arnado Valera. Thank you for coming here in The Hague. Thank you for being here with us with Attorney Harry Roque na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino na ipauwi si President Duterte. Ayaw ko talaga isa. Wag nga. Naiipit. Naiipit. Si Ate Juliet. Talaga ikaw. Oh my God! Ma'am. Ano, Pilipit sir sa atin. Pilipit. Hindi. Anong tawag dito? Chokoy, no? Shakoy. Chokoy. Siya ko. Syoko. Matalan ba? Sorry sa face. Okay na lang po. Tawag ko rito at world to world. Kain Fernando lang. Duterte, Damar City. Why do you support President Duterte? Ha? I-coordinate.
Itingkit ni. Kabe attorney Eka. Oh. Laban niya ay laban natin Pilipinas Bayan. Pwede pa rin. Dami naman cellphone ni Harty. Dami nga. Kaya nga, Arty. Ba't ang dami mong cellphone? I like it. Kanina yan, Harty. Napakabili ng papel. Grabe yun sa Manila. Puro Rimowa yata yung kay ano, Artix. Sa'yo yan lahat, Artie. Attorney, kilala mo si Amig? Taga-Leyte daw, parigan sa'yo, si Amig Garceniego. Pakulog pala, pakulog. Para kang ano lang, kamalingkin niya lang na Kamalingga lang, puro Chanel yan. Nilalabas na talaga yung Max Mara niya eh. University of Lumagas? What kind of university? I like to enroll there and I am become a very bright man. Asawa ng kontraktor. Can I ask a question, madam? Which university? Hello. Ano? Ayan na pala niya pagkain. Ay, aba. Gary, kaya pagkain namin, no? At alam kong mahalin ng mga spikes mo. At okay, Gary, toto yung lubid naman to, ha? Uy, magandang ilang. Nindot kayo ba mo pa ba? Siyempre, bukusin niyo. Ako guys, sunod na daw para Subo. May malbig. Hey! Duterte! Ako'y nagbubuhay ko ba? Mag-chokoy ka dyan natin. Mag-chokoy ka. Abo, mga taga-Bacolod ka, gano? Pare, kami niya. Hindi ko, Chanel sila. Balinte, kin balaway, kin kuya bala kakaon sa nilobed bala. Nilobed na tanda. Dala akong mga Bali ba? Puyawan to. Puyawan ko. Para ako akyut kay ito nang para magtabi kami para ako magchatsa sa kanya. Maugit yun. Nag-init, no? Yatay, mainit siya. Init siya, di ba? Pero mamayang hapon. Unang gatago. La. Natagod ko. Dead. Dead. Nagmamahal sa ating kanya ay laban natin. Duterte pa rin. Page ni Dan.
ang feeling ko naman okay na yun. As I've said with you, the organic Duterte supporters, mga galit sa mga Marcos. Ang Marcos resign, and we publicly call Senator Amy Marcos to tell his incompetent brother, Marcos, Marcos resign! Good! Marcos resign! Keep the narrative! Right pa rin! Extend our internet rights! House Protection Command! Sir, dito kasi. Ang tunay na nagmamahal sa Laban niya ay laban natin, Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa Duterte Street. This is a common ground. Nobody owns this place. Everybody is welcome as long as you're a DDS support. Yes! So guys, dili ta magpa-intimidate no, sa mga taong nakuan, dili ta magpa-intimidate sa mga bashers. Hey! Bye-bye po! Auntie Mama! Yes! Madam, thank you! Uy, picture! Tawa! Mary! 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 Bye! Bye-bye po, bye-bye! Ha? Hindi pa nagpipicture si Sir. I would Naka-live ka ba? bully like you. Oh! Hindi. Alam mo, nangyari kasi dyan, Ang tatapang nila online. Puro may pasay. Ano wala pag ano yung lugar ito? Iyo to? Sa'yo to? Ah, sa'yo to? Wala. Okay na pa, okay na pa. Ikaw, bakit yan? Ano hijacker ka? Oh, yes daw. Oh my God! Alam mo, vloggers ka po. Si fake vloggers, ano ka? Wait mo na, para klaro tayo. No, Alvin. Wait lang. Kasi parang ano ba, klaro ba? Hindi kasi ang nangyari is nandito kami, hindi ko sila inaway. I don't even know him. That's why I want to ask. Okay, I don't even know him. Pumunta siya dyan siya. I even thank him sa bravery niya na introduce siya sa akin. Correct, that's fine. That's why I want to ask. Sinabi ko na we were shocked. Group kami kasi group kami ng comments. But this is also my opinion. Then who are you? So who are you? Who are you? I'm Tio Moran and who are you? I am dead. No one even knows you. I know that. Pero ako naman kasi yung issue ko sa akin, why I didn't say that I called. Pero kasi, Then, I would Wait lang, Tio. Pasalita mo na, Tio. Ako ba ako pasakit? Wait lang. kaya nga sabi ko sa'yo, Nabibideo pa mga kulto nila. there's already a division out there. Wait mo lang. Because I wanted to make sure, I wanted to make sure. Logo na kulbaan, man kasi limat. Ano man ikaw limat? Nakakakaba kayo? I never used that as an issue kasi I was not part of it. Si Sir. Correct or not? Exactly. You're welcome. We ask you na kung gusto mo ba ng photo, so we want to parang hostility towards your treatment.
That's why we are very shocked na bakit kayo propose na mga gano'n when we only wanted to show our unwavering level of support. Talagang yan. What was the motivation? Well, to be honest, it's a message, it's a private conversation. Parang I don't know what was posted. That's my opinion, and that's my take. What an argument. Very elementary. Kailangan ba ito? Okay, sir? I did not post it. He posted it without my permission. It's a private conversation. That's why it's already posted. Ang headline bukas mga ADS nag-away sa ano to serve. Diba? Hinalta mo ng maayos nung kayang event tapos na I paid for my own ticket. Kalma lang. What's posted without consent? And make it about Bakit kayo maalis? Takot ba kayo? Ha? Bakit sa toilet? Sa gilid ng toilet? Ah, doon palabas. Bago lang mga nagsipunta, nagsipunta. When you know this matter, not something like person, so you make it on here. If you will not stay united, I don't have to be division. Why? It's not meant for this story. It's not for this. mas open ang sabi talaga. Kaya sinabi mo na yung hijack the event. Why would you hijack the Duterte event? How would I hijack your event? How would I? You said it yourself! Then why are you saying that you haven't hijacked the event? And now we're still going away from the basic line. Are we here for the veto or are we here to make discussion about nothing? So that's what I'm asking you. Are you making discussion about nothing? Or are you here to go out from our side? So the premise was That's also... Oh my God, you guys don't have the best debaters in town. No, that's not what I'm saying. I'm asking you, is this the main cause why we're here? Should we be divided over futility? Kasi Philippines started when them actually were the private conversation. Is it my fault? Is it my fault when they posted the private conversation without my consent? Answer. Is it my fault when they posted a private conversation without consent? It's very rhetorical. Yes or no? The question is, why would this? Yes, it's not my fault. You're And okay also with it? Yes, it's my expressing fault. No, of course not. it's expressing No, personal kasi nga feelings. gang, I wanted to point this out because it's very sad. We are here for PRRD. Kasi we are here for PRRD and then all of these side comments, hijacking, this, what do you want to go? Diba sa ikaw, sa ikaw? Okay, All of you supporters of Tatay Digong. When I was in the Philippines, I saw something like this in social media. Kami sa Pilipinas, nalulungkot. You know, we should come out, bring out the best of the TTS. We have to be united. United not only in words, but in deeds. What is the messaging that we're trying to show the world when the supporters are quarreling among themselves? Correct. Who will benefit from this? It's the Marcos administration. Correct. Marcos aside. That's why Exactly. I'm one of your Duterte 10. I'm so saddened with what I've personally witnessed. right now. I appeal to all of you. Let's be one. Yes. Let's go for the win. Can I say something? We wanted to unite. But for the likes of them, they them like, or the likes of person, ganito, ganyan. What is No, that? no, it's like this. My suggestion.
to everybody. Sometimes we cannot force friendship. Thank you, sir. Exactly, that's the point. That is the point. We cannot force friendship, but let's try to respect each other. Exactly, sir. If there is a situation where you really do not want to talk with the Okay lang ba si person, Satya? just stay at distance. Exactly. Because we cannot force. So, if this is weird, although I was thinking that the Duterte Street is such a long street, it's just this. So, correct. if we cannot stay united, let's respect each other. Stay in one place, the other group stays in the other place. Don't let the other one hear each other or insult each other. Yes. Please be respectful. The whole Philippines is watching us, especially the Duterte supporters. What kind of messaging are we showing everybody? Correct. If we are not united? Correct. Please, all of you are our friends. Sorry po, sorry. Parang anyway, wala na akong magagawa. It's done. Parang look at already hate on each other. All over the world, come here and be united. Then I personally witness this. So please, even if we have personal opinions against another person, let's be more patient and keep it to ourselves. Yung tao nakakulong doon na sa walang sala. So please, let us sacrifice our personal feelings. No? For all. Yes. Attorney Roque is here. Mahirap rin sitwasyon ni Attorney Roque. Yeah. Malayo sa pamilya. No? So, intindihin rin natin si Attorney Roque. Nobody is perfect. Si Sir lagay binabanatan nyo. Lahat. Let's respect each other. Kung talagang hindi natin. So, this is a dress code. Okay? I hope that after this, there is hope. Yung iba sa amin, sa Duterte 10, takot makisali dito kasi baka madamay raw. Damay ng buong Duterte supporters dahil watak-watak. Please, let's sacrifice our personal feelings for the benefit of the bigger cause. And the bigger cause is we bring back Tatay Digong home. The bigger cause is we put a good president by 2028. And the bigger cause is for us to have leaders that will bring development and peace to our country. Agree. I just want to make everything clear here. But I think you were there. I was there very much of the organizing team. And kayo, nakakita naman. Baka ako nga naghawa sa'yo. Baka ako naghawa sa'yo. Pagalig na ako ngayon. Ngayong inawa kita. Those were Pero the meron pa. accusations levied at us. We didn't make Tatay for that. We didn't make Tatay for so. I have three jobs. I can afford this class. Pero yun yung pinagsasabi nila tayo. I can't shout by Marcos resign. I was there when Baste shouted Marcos resign. We were there doing the narrative for Marcos to resign. Impeach Marcos and everything. Pero kasi may mga trapod mo kanina. Tapos organic Duterte supporters, double agents, fake Duterte supporters. Ito lahat tayo may feelings. One thing that unites us is our love of country. And love of country. Lahat yan. And Ito yung ginawa nila sa ating kumba. Hindi na pwede naman kung may kinakain ko. Pangulo si Tatay. Tapos lechon na naman. Now, Nag-apologize si Giselle. Pero nakuha sila on camera, nag-reverse pa sila. Backstage. Ano ba yan? Pag
ganito ang nangyayari. This actually exemplifies what's happening now to the Philippines. Watak-watak ang Pilipinas. Pati ba naman ang oposisyon, watak-watak? So please, ang personal feelings natin, isakripisyo natin for the bigger cause. It applies to all. Hindi lang sa isang grupo, sa pangalawang grupo. Now, avoid yung mang-insulto sa kasama natin ng mga DDS o sa kasama natin ng mga ISO, sa kasama natin PDP Laban. What do we benefit kung mang-insulto tayo? So, please, let's unite for the fight. I appeal to everybody. Sana, no? Uwi na ako bukas. I really uwi na. Tayo uwi rin marami. Ang mga Pilipino na nandito sa The Netherlands, salamat sa hospitality ninyo. Salamat sa humba. Talagang nakita ko yung humba. Why do we fight about the humba? Mas malaki yung kinakaharap natin na laban. So, ang bababaw natin. Yeah, correct. Bababaw natin. That's trading about the humba ang galubaron. Kaya, baguhin natin yan. We have bigger fights. So, Huwag niyong gawing issue. Di naman kailangan. Hurry up is watching. Are you gonna fix this thing today? Hindi. Wala kasi akong kasalanan sa kanila. Bakit mo ako inaaway? Please. Mas ang Pilipinas, kailangan natin ipaglaban ng lahat. Sandali Damay-damay. Gusto rin mo? Saglit. Hoy! Pao, the video. Pao, the video. Hoy! Sino? Jason. Hoy! Kuya, layo. I-close ko na to. Ayoko ng ganito. Ayaw. Sawayin mo na, huwag magmagmula. Kasi napalit din. No. Tourist na na. Please lang. Okay. Tanggalin ka to.